Environmental destruction, climate crisis at corruption ay isang systemic issue. Yung mga tao na nasa kapangyarihan, bukod nga sa sila naman yung pumayag o sila ang nagsilbing ahente ng mga malalaking lokal at dayuhang korporasyon para matulak itong mga pagmimina, reklamasyon, quarrying, ginagamit din nila. They are abusing their powers para kurakutin yung kaba ng bayan. Ang nakakagalit pa sa hanay ng mga environmental advocates, these flood control projects are greenwashing projects. Ginagamit yung legitimate climate crisis na dahilan para gumawa ng mga proyektong pagbumulan lamang ng korupsyon. Nakakagalit yun kasi araw-araw nararanasan na nga natin yung krisis sa klima, sobrang init, grabe yung baha, tapos gagamitin ng ito ng gobyerno para pagkakitaan. Nakakagalit yun. Again, this alliance is against all corrupts. Alam natin, yung corruption nangyayari na siya for the longest time. Even before this administration, lumabas sa investigasyon, nangyari na ito before pa sa mga previous administrations. Pero we want to highlight na may pinakamalaking accountability dito si Marcos Jr. kasi pinagpatuloy niya ito. Aside from, he represents the worst nepotism. Aside from, may minana din siya na nakaw, na hindi pa isasauli sa mamamayan. Aside from minana niya, yung nakaw na yaman ng mamamayan, minana niya rin ang legasiya ng kanyang ama ng pandarambong at pag-abuso sa kalikasan. Pinapakita nito na yung mga nasa gobyerno, lalo yung mga political dynasties, ang pinoprotektahan lang nila ay ang interes ng kanilang mga pamilya, ang kanilang mga bulsa, at what expense, at the expense of the people and the environment.